Hindi mo kailangan maging perpekto para mapansin ka. Kailangan mo lang silang maintindihan. Akala ng karamihan sa mga lalaki, para mapansin o mahalin sila ng babae, dapat gwapo ka, dapat may pera ka, dapat magaling kang magsalita at magpakilig. Kaya maraming lalaki ang todo effort, pamporma, pag-gym o pagpapakitang gilas. Pero ito ang totoo, hindi yan ang tunay na sikreto. Ang mga babae, tulad ng lalaki, may mga emosyonal at psikolohikal na kahinaan na madalas hindi nila alam na naapektuhan sila. Mga hidden triggers na naka-embed sa likod ng ngiti, kilos at desisyon nila. At kapag alam mo kung paano gumalaw ayon sa mga trigger na yan, hindi mo na kailangang maghabol. Dito pumapasok ang Stoicism, isang uri ng paninindigan at mindset na hindi nakadepende sa emosyon, kundi sa kalma, kumpiyansa at kontrol sa sarili. Sa tulong ng Stoic mindset, malalaman mo kung paano ka magiging di malulupig na presensya sa buhay ng babae nang hindi ka nagmamakaawa, nang hindi mo binababa ang sarili mo. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 10 sikretong kahinaan ng babae na kapag naintindihan mo, magbabago ang pananaw mo sa relasyon. Ito ang mga bagay na hindi nila sasabihin ng direkta, pero dama mo kapag marunong kang tumingin sa ilalim ng surface. Kaya kung gusto mong maintindihan ang isip ng babae gamit ang wisdom ng Stoicism, tapusin mo ang video na ito. Dahil dito mo malalaman kung paanong ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi sa yabang, kundi sa tahimik na kontrol. Number 1. Emotional certainty ang pangunahing hanap ng babae. Alam mo bang isa sa pinakamalalim na hinahanap ng babae sa isang lalaki ay hindi lang love, kiliti o pogi points, kundi emosyonal na kasiguraduhan? Karamihan sa lalaki iniisip, paano ko siya mapapasaya? Pero ang mas tamang tanong ay, paano ko siya mapaparamdam na ligtas? Ang babae, bilang likas na emosyonal na nilalang, ay ginagabayan ng damdamin sa halos lahat ng aspeto ng kanyang buhay, lalo na sa relasyon. Hindi ito kahinaan, natural lang ito sa design nila. Pero ang isa sa mga tinatago nilang kahinaan ay ito. Kapag hindi sila sigurado sa emosyon ng isang lalaki, unti-unti silang lumalayo. Bakit? Dahil ang babae ay hindi umaasa sa lalaking madaling magalit, sobrang clingy, o laging umiiyak sa harap niya. Hindi dahil masama ito, kundi dahil kapag naramdaman niyang siya ang kailangang maging matatag, nawawala ang tiwala at respeto. Kapag may problema, ang gusto ng babae ay lalaking panatag. Hindi yung bigla na lang magwawala, magtatampo, o magiging insecure. Gusto niya ng presensyang kalmado, yung kahit may drama o pagsubok, steady pa rin ang kilos at di nagugulo ang emosyon. Think about this. Sa oras ng bagyo, saan ka pupunta? Sa bahay na marupok o sa istrukturang bato at matibay? Ganon din ang babae. Kapag siya ay magulo, emosyonal o nalilito, hahanap siya ng sandigan, ng taong hindi rin magugulo sa bawat ihip ng hangin. At kapag ikaw ang lalaki na nagbibigay ng emotional safety, hindi ka lang niya mamahalin, kakailanganin ka niya. Pero paano nga ba magbigay ng ganitong klaseng emosyonal na kasiguraduhan? Simple lang. Kapag may tampo siya, makinig, pero huwag patulan. Kapag may luha siya, yakapin mo, hindi para ayusin agad, kundi para iparamdam na hindi mo siya iiwan. Kapag hindi siya sigurado, ipakita mong buo ka pa rin, kahit siya ay naguguluhan. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging bato. Ito ay ang kakayahang kontrolin ang emosyon mo sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo tinatago ang nararamdaman mo, pero hindi mo rin hinahayaang kontrolin ka ng emosyon mo. At alam mo kung anong epekto nito sa babae? Kapag naramdaman niyang kahit anong mangyari, hindi ka natitinag, unti-unti siyang magbubukas, magtitiwala at maa-attach sa'yo. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil ligtas siya sa presensya mo. Ang lalaking panatag, kahit may drama, yan ang tunay na alpha. Hindi yung maingay, hindi yung pa-cute, kundi yung tahimik pero matibay. At pag ikaw yon, hindi ka lang pipiliin, hindi ka niya bibitawan. Number 2, mas gusto ng babae ang lalaking mahirap makuha. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang mga babae ay hindi naa-attract sa kung sino ang laging nandyan. Mas naa-attract sila sa lalaking parang hindi nila lubusang makuha. Bakit? Dahil ang tao, sa likas nitong pagkatao, ay mas pinapahalagahan ang mahirap makuha. Isipin mo, bakit sobrang halaga ng ginto, diamond, or limited edition sneakers? Dahil bihira. Dahil hindi ito basta-basta ibinibigay. At sa totoo lang, ganyan din ang babae sa isang lalaki, lalo na sa usapang attraction. Kapag ikaw ay masyadong available,
Kapag ikaw ay laging nagte-text agad. Kapag ikaw ay laging sumusunod at todo effort. Kahit wala namang kapalit. Malamang, iniisip mong magiging mabait ka sa paningin niya. Pero sa mata ng babae, nababawasan ang value mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi mo siya pinapaisip. Wala nang thrill, wala nang challenge, wala nang mystery. Subconsciously, ang gusto ng babae ay lalaking may sariling mundo. Yung kahit attracted siya, hindi agad nagpapadala. Yung hindi agad nagpapakita ng buong cards sa table. Iyan ang tinatawag nating stoic allure, mahinahon, kontrolado, at hindi desperado. So paano mo ito ginagawa sa actual? Una, wag laging available. Kung palagi kang online, palagi kang nagre-reply, palagi kang handang sumama, nawawala ang excitement. Minsan, bitinin mo siya, iparamdam mong may sarili kang schedule. Pangalawa, i-maintain ang mystery. Hindi mo kailangang ikwento agad ang buong buhay mo. Hayaan mong siya ang magtanong. Hayaan mong siya ang maghanap ng dahilan para mas makilala ka. Pangatlo, unahin mo ang sarili mong misyon. Kung may goals ka, passion, trabaho, o business, i-prioritize mo. Kapag nakita niyang may direksyon ang buhay mo, mas lalo siyang mahuhumaling. Tandaan mo, ang babae ay mas na-attract sa lalaking pinipili siya, pero hindi siya hinahabol. Yung lalaking may kumpiyansa na kahit hindi siya ang piliin ng babae, buo pa rin siya. Hindi siya mababali. At eto ang irony, kapag hindi mo siya hinahabol, siya ang kusang lalapit. Kasi gusto ng babae ang lalaking hindi lang present, kundi misteryosong kailangan pang tuklasin. Hindi ito laro. Hindi ito pambobola, ito ay stoic self-respect. Ibig sabihin, hindi mo ibinibigay agad ang access sa'yo dahil alam mong may halaga ka. Kapag ikaw ay naging lalaking mahirap makuha, hindi dahil nagpapakipot ka, kundi dahil may direksyon ka sa buhay, dun siya magsisimulang mahulog. Hindi dahil sinusuyo mo siya, kundi dahil gusto kanyang makuha. At kapag naramdaman niya na hindi ka agad-agad makukuha, gagawin niya ang paraan para mapalapit sa'yo. Number 3. Deep voice at stoic presence. Tahimik pero makapangyarihan. Tahimik, mabagal magsalita, malalim ang boses, diretso ang tingin, hindi nagmamadali, hindi nagpapaliwanag ng sobra. Ang tawag dyan, presensya. At ito ang isa sa pinaka-underrated pero pinakamalakas na trigger ng attraction sa isang babae. Alam mo ba, ayon sa mga pag-aaral, ang lalaking may mababang boses ay mas na-associate sa confidence, dominance at leadership. Hindi dahil sa tunog lang ito, kundi dahil sa ipinaparamdam nito. Ang lalaking hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi kailangang magyabang para mapansin. Hindi kailangang magmadali para mapatunayan ang sarili. At hindi lang ito tungkol sa boses. Ang tinatawag nating stoic presence ay hindi lang kung paano ka magsalita, kundi kung paano ka gumalaw, tumingin, humawak ng sarili mo. Ibang klase ang dating ng lalaking alam ang ginagawa niya kahit walang sinasabi. Paano mo ito maipapakita? Una, huwag magmadali. Ang confident na lalaki ay hindi minamadali ang kilos o salita niya. Kapag nagsasalita ka ng mabagal at may bigat, parang bawat salita mo ay may lalim. At yan ay sobrang attractive para sa babae. Pangalawa, eye contact. Hindi mo kailangan titigan siya buong gabi. Pero huwag kang mabilis umiwas. Kapag nakatitig ka habang kalmado, pinaparamdam mong hindi ka natitinag. At yan ang signal ng inner strength. Pangatlo, postura. Tumayo ng tuwid. Huwag kang laging nakaslouch. Ang katawan mo ay nagsasalita bago ka pa magsalita. Ipakita mong buo ka, hindi nahihiya at hindi malikot. Ang small movements tulad ng pag-fidget, paghawak sa mukha, pagtingin-tingin sa phone, lahat yan ay nagbabawas ng presensya mo. Pang-apat, magsalita ng may dahilan. Ang lalaking may stoic presence ay hindi pala salita. Pero kapag nagsalita siya, tumitigil ang mundo. Dahil hindi siya puro salita, kundi may laman at may timing. Ang babae ay natural na naa-attract sa masculine energy na tahimik pero malakas. At sa panahon ngayon na maraming lalaki ay sabog ang enerhiya, laging reactive, maingay at emosyonal, ang isang lalaking kalmado, composed, at malalim magsalita ay parang magnet. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Hindi mo kailangang magpatawa ng todo. Hindi mo kailangang mag-flex. Ang kailangan mo lang ay kontrol. Sa sarili mong katawan, sa sarili mong boses, sa sarili mong presensya. Dahil tandaan mo, ang tunay na alpha hindi kailangang umepal.
Presence pa lang niya, damang-dama mo na. At kapag ganyan ka, kahit wala kang sabihin, maaalala ka niya. At minsan, yung lalaking halos walang ginagawa, siya ang pinakamahirap kalimutan. Number 4, the power of walking away, ang lakas ng lalaking marunong umalis. Ito ang pinaka hindi inaasahan pero pinakamakapangyarihang kilos ng isang lalaki, ang umalis. Hindi sa galit, hindi sa pride, kundi dahil alam mo ang halaga mo. Ang isa sa mga pinakasikretong kahinaan ng babae ay ito. Takot siyang mawala ang isang lalaking hindi niya kontrolado. At kapag nakita niya na handa kang umalis, hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil hindi mo hahayaan ang sarili mong ma-disrespect, nagigising ang primal fear niya ng pagkawala. Bakit? Dahil karamihan ng lalaki kapag naramdaman na lumalayo ang babae, nagmamadaling habulin ito. Nagpapaliwanag, nagsusumamo, nagpapadala ng sunod-sunod na mensahe, gumagawa ng drama. At sa lahat ng ito, isa lang ang mensaheng nakikita ng babae. Mas kailangan mo siya kaysa kailangan kanya. At doon nawawala ang respeto. At kapag nawala ang respeto, kasunod niyan ang attraction. Pero kabaligtaran nito ang epekto kapag ang isang lalaki kayang umalis ng tahimik. Hindi siya nagwawala, hindi siya gumagawa ng eksena, hindi siya nagmamakaawa. Tumatalikod lang siya ng may dignidad dahil ayaw niyang manatili sa sitwasyong hindi na siya pinahahalagahan. At ito ang irony, doon siya lalong hahabulin. Kapag nakita ng babae na hindi mo siya hinahabol, kahit pwede mo, doon siya magtataka. Bakit hindi siya naghabol? Bakit parang masaya pa rin siya kahit wala ako? At ang sagot? Kasi stoic ka, hindi ka desperate, buo ka. Pero malinaw tayo, ang pag-alis ay hindi para manggamit, hindi ito laro, hindi ito para manipulahin siya. Ito ay isang statement ng self-respect. Sinasabi nito, hindi ko kailangan ang validation mo para manatiling buo ang pagkatao ko. Kapag alam ng babae na handa kang umalis kung hindi ka pinapahalagahan, mas mag-iingat siya sa pagtrato sa'yo. Hindi siya maglalaro ng games dahil alam niyang hindi mo ito palalampasin. At ang lalaking kayang tumalikod ng may katahimikan, siya ang pinakamahirap palitan. So paano ito ginagawa? Kapag nagka-conflict, huwag kang makipagpaligsahan ng drama. Kapag hindi ka pinapansin, huwag kang mag-text ng paulit-ulit. Kapag hindi ka nire-respeto, tumalikod ka at huwag ka nang lumingon. Dahil ang lalaking marunong umalis ay lalaking hindi maikukulong. At sa paningin ng babae, yan ang pinaka-nakakatakot pero pinaka-magnetikong klaseng lalaki. Number 5. A man with a mission is her kryptonite, ang lakas ng may layunin. Sa totoo lang, hindi itsura ang pinaka-nakakaakit sa babae, hindi rin pera o kung gaano ka karomantik. Ang totoo, ang pinaka-kryptonite ng babae ay isang lalaking may misyon. Ibig sabihin, may layunin ka sa buhay na mas malaki pa sa kahit anong relasyon. May pinupuntahan ka, may ginagawa ka, may tinutupad kang pangarap, at kahit gaano pa siya kaganda, hindi siya ang sentro ng mundo mo. Sa mata ng babae, ang ganitong lalaki ay may kakaibang enerhiya. Hindi siya basta-basta, hindi siya nagpapadala sa tawag ng pansamantalang kilig. May disiplina siya, may direksyon. Kabaligtaran ito ng maraming lalaking agad-agad ginagawa ang babae bilang life goal. Lahat ng oras, effort at atensyon ibinubuhos sa kanya. At sa unang tingin, sweet ito. Pero habang tumatagal, nawawala ang attraction. Bakit? Dahil walang babae ang gustong maging mission mo. Gusto niyang makasama ka, hindi para siya ang buhay mo, kundi para maging parte ng mas malawak mong mundo. Ang lalaking may sariling misyon ay hindi madaling i-distract. Hindi siya nagpapalit ng plano dahil lang may text. Hindi siya nawawala sa focus dahil lang sa lambing. At kahit may relasyon siya, hindi niya nakakalimutan kung sino siya bago pa dumating ang babae sa buhay niya. Kaya kung gusto mong tumaas ang respeto at paghanga ng babae sa'yo, itanong mo sa sarili mo, ano bang pinapanday ko? Saan ba ako patungo? Anong legacy ang gusto kong iwan? Dahil kung wala kang pinupursige sa buhay, mararamdaman yan ng babae. At sa subconscious niya, masasabi niyang, wala siyang purpose. Paano ko siya susundan kung siya mismo hindi alam ang direksyon niya? Pero kapag ikaw ay busy sa sarili mong growth, kapag abala ka sa pagpapalago ng negosyo mo, kapag seryoso ka sa fitness, craft o career mo, kapag mas focused ka sa pangarap mo kaysa sa paghabol sa kanya, doon siya lalong maa-attract. Dahil makikita niyang hindi mo siya kailangan, pero pinipili mo pa rin siyang isama, at yan ang pinaka-sexy sa lahat. Kaya sa halip na tanungin mo kung anong gusto niya,
Tanungin mo muna kung sino ka ba talaga. At kapag buo ka na, di mo na kailangang ipilit ang sarili mo. Dahil ang lalaki na may misyon, siya ang lalaking sinusundan. Number 6. The Paradox of Controlled Vulnerability. Ito ang hindi masyadong napag-uusapan. Ang pagiging totoo sa nararamdaman mo, pero hindi ka hinahabol ng emosyon mo. Sa isang babae, napakalakas ng impact kapag nakita niyang ang isang lalaki ay kayang magbukas. Pero hindi kailanman nawawala sa kumpiyansa. Maraming lalaki ang nalilito sa ideya ng pagiging vulnerable. Akala nila, para mapalapit ang babae, kailangan nilang ilabas lahat ng nararamdaman agad-agad. I-share ang lahat ng problema, trauma, insecurities, at kahinaan. Ang ending? Nagrereklamo ang babae. Parang ako na lang ang laging therapist. Tandaan mo, gusto ng babae ang lalaking marunong magbukas, pero ayaw niya sa lalaking laging nakabuyangyang ang damdamin. Ang tinatawag nating controlled vulnerability ay yung kakayahang i-acknowledge ang sakit, takot o problema. Pero hindi mo ito hinahayaang sirain ang pagkatao mo. Hindi ka nagpapanggap na wala kang nararamdaman, pero hindi ka rin nagkakalat ng emosyon mo sa harap ng kahit sino, lalo na sa isang babaeng gusto mong makuha ang respeto at paghanga. Paano mo ito ginagawa? Una, piliin kung kailan ka magbubukas. Hindi lahat ng kwento mo kailangan ilabas sa unang linggo. Hayaan mong maramdaman niya na ang pag-share mo ay may lalim. Hindi dahil desperado kang maintindihan, kundi dahil pinili mong ibahagi ito sa tamang oras. Pangalawa, maging kalmado kahit emosyonal ang usapan. Hindi kailangang iiyak agad. Hindi kailangang magkwento ng sunod-sunod na problema. Ang mga babae ay naa-attract sa lalaking may emosyonal na lalim, hindi emosyonal na kalat. Pangatlo, ikwento mo ang laban na nalagpasan mo, hindi yung sugat na bukas pa. Kapag pinapakita mong nakaraos ka na sa isang mahirap na sitwasyon, ipinapakita mong buo ka, hindi biktima. Dahil kapag naramdaman ng babae na ikaw ang unang sumusuko, ikaw ang laging umaasa sa kanya para buuin ka, o ikaw ang laging nangangailangan ng validation, mabilis siyang lalayo. Pero kapag nakita niyang marunong kang tumawa kahit may sugat, marunong kang magmahal ng hindi nagmamakaawa, at marunong kang umamin ng hindi bumibigay, dun siya mahuhulog. Controlled vulnerability is strength. Ang tunay na lalaki, hindi takot ipakita ang loob, pero alam kung kailan, kanino, at paano ito ibinubukas. Sa paningin ng babae, ang lalaking kayang maging totoo pero hindi kailanman natitinag, yun ang lalaking hindi niya makakalimutan. Number 7. Likas sa babae ang sumubok ng lakas mo. Women are programmed to test your strength. Karamihan sa mga lalaki, hindi alam ito. Ang babae ay likas na sinusubukan ka. Hindi dahil gusto kaniyang pahirapan. Hindi dahil gusto kaniyang guluhin. Kundi dahil instinct niya ito. Para malaman kung ikaw ba talaga ay lalaking mapagkakatiwalaan. Ito ang tinatawag na shit test. Yung bigla kanyang kokontrahin, kahit simple lang ang usapan. Yung may maririnig kang sarcastic comment out of nowhere. Yung bigla kanyang i-ghost, tapos babalik ulit na parang walang nangyari. Yung itetest niya kung magagalit ka, magmamakaawa, o matitinag ka ba. Lahat ng ito ay subconscious, hindi niya sinasadya. Pero ginagawa niya ito para malaman kung emotionally grounded ka ba talaga. Dahil kung sa ganitong maliliit na test ay natataranta ka na, paano pa kaya kapag totoong problema na? Ang lalaki na madaling mapikon, magtampo, mag-react ng sobra, bagsak agad sa test. Pero ang lalaking stoic, panalo kahit tahimik lang. Paano mo ipapasa ang tests ng babae? Una, huwag kang mag-react agad. Kapag tinanong ka ng sarcastic or off-comment, ngumiti ka lang. Halimbawa, yan lang ba ang kaya mong gawin? Sagot mo, depende kung deserving ka sa effort. Sabay ngiti, walang galit, walang pilit. Pangalawa, huwag kang matakot sa distance. Kapag umiiwas siya, huwag kang humabol agad. Hayaan mong siya ang bumalik. Kapag nakita niyang buo ka pa rin kahit wala siya, lalo siyang maa-attract. Pangatlo, panindigan mo ang sarili mong opinyon. Kapag kinontra ka niya, huwag mong baguhin agad ang sinasabi mo para lang mag-agree siya. Hindi niya kailangan ng yes man. Gusto niya ng lalaking may paninindigan, pero marunong makinig. Babae man yan, instinct pa rin ang gumagana. Test muna bago trust. Kapag bumigay ka agad, alam niyang hindi ka matibay. Pero kung panatag ka, hindi mo siya minamaliit, pero hindi mo rin siya hinahabol. Lalong tumataas ang respeto niya sa'yo. At tandaan, kung tinetest ka ng babae, good sign yan.
ibig sabihin may attraction. Pero kung bagsak ka sa test, doon siya unti-unting lumalamig. So anong solusyon? Be unfazed, be calm, be stoic. Sa bawat test, may pagkakataon kang patunayan na hindi ka tulad ng iba. At kapag napatunayan mong hindi ka basta-basta natitinag, ikaw ang lalaki na hindi niya matitest, kundi igagalang. Number 8. Confidence in the face of rejection. Lakas ng hindi natitinag. Tanungin mo ang kahit sinong lalaki, ano ang pinakakinatatakutan mo sa pakikipaglandian? Malamang, ang sagot ay rejection. Takot tayong mapahiya, takot tayong mabusted, takot tayong masabihan ng hindi. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ito. Ang tunay na lakas ng lalaki ay nasusukat hindi sa kung gaano karaming babae ang nagsabing oo, kundi kung paano siya nagre-react sa mga nagsabing hindi. Kapag ni-reject ka ng babae, may dalawang posibleng response. Una, magpaka-bitter, magalit, magreklamo, magsabi ng, hindi ka naman kagandahan, o sayang ka. O pangalawa, manatiling kalmado, mag-smile, sabihing, walang problema, salamat pa rin. At doon mo makikita ang pagkakaiba ng ordinaryong lalaki sa stoic na lalaki. Ang confident na lalaki ay hindi natatakot sa rejection kasi alam niya na hindi doon nakabase ang value niya. Hindi siya defined ng oo or hindi ng babae. Alam niya, kung hindi ako ang gusto mo, okay lang. Hindi ibig sabihin nun, hindi ako karapat-dapat. Ibig sabihin lang, hindi ikaw ang para sa akin. At alam mo ba ang irony? Kapag nakita ng babae na hindi ka apektado sa pagtanggi niya, lalo siyang maiintriga. Bakit parang ang chill niya? Bakit parang hindi siya nawalan? Bakit parang siya pa ang dapat manghinayang? Dahil ang confidence na hindi natitinag, nakaka-attract. Paano mo ipapakita ang ganitong klaseng confidence? Una, practice detachment. Huwag mong itaya ang sarili mong halaga sa sagot ng babae. Kung ni-reject ka, move on agad. Walang drama. Pangalawa, smile and walk away. Walang pilitan. Walang tanong kung bakit. Basta simpleng, got it, ingat ka. Pangatlo, turn it into humor. Kapag kaya mong gawing biro ang rejection, makikita ng babae na hindi ka pikon at lalong magiging magaan ang dating mo. Pang-apat, never chase. Rejection means redirection. Ibig sabihin, may mas bagay para sa'yo. Kaya huwag kang magmakaawa para sa atensyon. Sa halip, ipakita mong hindi mo kailangan ito para maging buo. Tandaan mo, ang taong hindi takot mawalan, siya ang pinaka nakakaakit. Dahil habang lahat ay takot sa pagtanggi, ikaw ay stoic, kalmado, kumpiyansa, at matatag. At sa mata ng babae, ang lalaking hindi natitinag sa hindi, ay lalaking hindi niya basta-basta makakalimutan. Number 9. Women obsess over men who are hard to read. Lalaki na mahirap basahin, hindi makalimutan. Isang simpleng katotohanan sa mundo ng attraction. Kapag alam na ng babae ang lahat tungkol sa'yo, nawawala ang kilig. Kapag predictable ka, kapag obvious ang kilos mo, kapag laging yes ka sa lahat, madaling mawala ang thrill. Ang babae, likas na curious, mahilig manghula. Gusto niya ng lalaking may lalim, may misteryo, at may parte ng sarili niya na hindi agad ibinibigay. Hindi ito game, hindi ito pagiging maloko. Ito ay tinatawag nating stoic mystery. Yung tipo ng lalaki na hindi agad-agad nagsasalita, pero pag nagsalita, may bigat. Hindi laging nagre-reply, pero kapag nag-message, solid. Hindi expressive sa lahat ng oras, pero kapag nagpakita ng emotion, ramdam mo. Bakit ito epektibo? Dahil ang babae ay naa-attract sa possibility. Sa what if, sa ano kaya ang iniisip niya, sa bakit parang ang hirap niyang basahin. At kapag ganito ang nararamdaman niya sa'yo, hindi ka niya basta-basta maaalis sa isip niya. Paano maging hard to read, pero hindi cold or disrespectful? Una, don't overshare. Hindi mo kailangan ikwento agad lahat ng detalye ng buhay mo. Piliin mo kung ano ang ibabahagi. Ang lalaking hindi madaling basahin ay laging may surprise factor. Pangalawa, huwag kang laging available. Kapag parang laging may access siya sa'yo, mawawala ang sense of mystery. Minsan, hayaan mong siya ang unang mag-message. O kaya, huwag mong madaliin ang reply, lalo na kung busy ka sa mission mo. Pangatlo, control your emotions. Kapag napansin niyang hindi mo basta-basta ipinapakita ang nararamdaman mo, lalo siyang nagiging curious. Pero kapag reactive ka, needy, o sobrang lambing agad,
mabilis siyang mawawalan ng thrill. Pang-apat, maglaan ng moments na bigla kang lalalim. Minsan tahimik ka lang, pero may isang gabi na nagkwento ka ng isang bagay na hindi mo pa nasasabi kahit kanino. Ganitong klase ng contrast ang nakakabaliw sa babae dahil hindi niya alam kung kailan ulit mangyayari. Ang goal dito ay simple, huwag mong ibigay lahat agad. Hayaan mong siya ang kusang gustuhing tuklasin ka. At sa bawat layer na mabubuksan niya, mas lalo siyang maa-attract. Ang lalaking misteryoso pero grounded, tahimik pero intense. Siya ang hindi madaling mabasa. At dahil hindi siya madaling basahin, hindi rin siya madaling makalimutan. Sa stoic mindset, hindi mo kailangan maging showy para mapansin. Ang kailangan mo lang, control sa sarili, at tamang dami ng hindi sinasabi. Number 10. A man who controls his desires, controls everything. Kapag may disiplina ka, ikaw ang may hawak ng laro. Lahat ng lalaki may pagnanasa. Natural lang yan. Gusto mo ng babae, gusto mo ng lambing, gusto mo ng atensyon, ng intimacy, ng excitement. Pero ang tanong, ikaw ba ang may hawak ng pagnanasa mo o siya ang may hawak sa'yo? Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang tunay na alpha, hindi yung maraming babae, kundi yung kayang magpigil kahit may pagkakataon. Dahil ang kontrol sa sarili mo, yan ang tunay na kapangyarihan. Ang daming lalaking agad-agad nagpapadala sa desire. Kaunting kilig, papatol agad. Kaunting landi, nagkukumahog. Kahit wala ng respeto o halaga ang babae sa kanya, kapit pa rin. Bakit? Kasi alipin siya ng sariling pagnanasa. Pero ang stoic na lalaki, hindi niya hinahayaan ang damdamin niyang magdikta kung paano siya kikilos. May disiplina siya, may standard, may paninindigan. Bakit attractive ito sa babae? Simple lang. Kapag alam niyang hindi mo siya hinahabol-habol, kapag alam niyang hindi ka desperate sa atensyon, lambing o katawan niya, kapag alam niyang kaya mong tumanggi, mas lalo siyang natitempt na ikaw ang habulin. Dahil sa utak ng babae, kung hindi siya nagmamadali, ibig sabihin may halaga siya. At totoo nga naman, ang lalaking hindi nauuhaw, may sarili ng inumin. Paano mo mapapalakas ang kontrol mo sa sarili mong pagnanasa? Una, huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang babae. Ang babae ay karagdagan, hindi misyon. Kung ang focus mo ay puro pagkuha ng babae, nawawala ka na sa sarili mong purpose. Pangalawa, disiplinahin ang utak at katawan. Alagaan ang sarili, mag-ehersisyo, mag-meditate, at huwag maging alipin ng pleasure. Kung kaya mong tanggihan ang pansamantalang ligaya, makukuha mo ang pangmatagalang tagumpay. Pangatlo, magkaroon ng standards. Hindi dahil maganda, papatol ka na. Tanungin mo, may respeto ba siya? Karapat-dapat ba siya sa atensyon ko? Kung hindi, huwag mo nang sayangin ang enerhiya mo. Pang-apat, practice emotional detachment. Kayang magmahal, pero hindi natatali. Kapag kaya mong umalis kahit may nararamdaman ka, doon mo makikita ang tunay mong lakas. At eto ang irony. Kapag tumigil ka sa kakahabol, sila ang kusang hahabol. Kapag hindi mo sila hinahabol para sa pansariling saya, nagliliwanag ka bilang lalaking may sariling direksyon. Tandaan, ang lalaking may disiplina sa sarili. Siya ang may kontrol sa lahat. Hindi siya kinokontrol ng babae, ng desire, o ng emosyon. Siya ang nagbibigay ng direksyon at siya ang sinusundan. Lahat ng pinag-usapan natin ngayon, mula sa emotional certainty hanggang sa self-control, hindi ito tungkol sa pambobola. Hindi ito tungkol sa panlalandi, panlilinlang, o kung paano mo siya mapapasagot. Ito ay tungkol sa iyo, sa pagkilala mo sa sarili mo, sa pagpapatatag ng pagkatao mo bilang lalaki, at higit sa lahat, sa pagmamaster ng sarili mong emosyon, damdamin at disiplina. Dahil sa stoic mindset, ang totoong kalaban mo ay hindi ang babae, kundi ang sarili mong kawalan ng kontrol. Kapag natuto kang kontrolin ang sarili mo, kapag natuto kang humawak ng emosyon nang hindi ka natatangay, kapag kaya mong tumanggi, tumalikod, at tumahimik, dun mo makokontrol ang resulta. Hindi mo kailangang habulin ang respeto kung marunong kang tumindig. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig kung tahimik ka pero matatag. Hindi mo kailangang mangumbinsi kung ikaw mismo ay panatag sa kung sino ka. Kaya ngayon gusto kitang hamunin. I-comment mo nga sa baba, di ako desperado, ako ang pinipili. Kung umabot ka sa parteng ito, malamang may natutunan ka. At kung gusto mo pa ng mas maraming stoic wisdom para sa mga lalaking tulad mo, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil dito sa channel na ito,
hindi lang tungkol sa babae ang usapan, tungkol ito sa pagiging panalo sa buhay. Hanggang sa susunod, manatiling matatag, kalmado, at hindi basta-basta natitinag.